Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, you did. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Yes. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We lift our voices. We thank you for all you've done, for all you're going to do. Oh, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, Lord. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Welcome po sa ating 12th Thanksgiving anniversary sa ating iglesia, ang Oriental Missionary Fellowship for Christ Incorporated. Welcome po sa lahat. Iniimbitan ko po ang bawat isa na tayong lahat ay magsipaghanda na para po sa ating gawain sa hapon na ito.
Dito na po tayo sa unahan. At yung manandiyan po sa latex food map, ito'y isang nakamamatay at naalingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y alingasaw. Ngunit ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Sa verse 17, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. Yan po ang salita ng Panginoon. Praise God. Maraming salamat, Sister Marie. Tayo po ay dadako na sa praise and worship. Tayo po ay magsaya. Bigyan po natin ng parangal ang ating Panginoon sa pamagitan ng mga awit na makalangit. Inimitan ko na po ang lahat at ang mangunguna sa ating pag-aarawitan. Ang OMFC Music Team sa pangunguna ni Sister Jen Lorilia. Maraming salamat po. Dadako na po tayo sa praise and worship songs. Iniimbitahan ko ang lahat na tumayo. Awitan po natin ang makalangit na awitin ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong purihan siya dahil napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ama,
ako ay buong pusong nagpapasalamat dahil sa talagang walang imposible sa Panginoon. Dahil ako, alam niyo na pastor, talaga ako hindi presidente, lagi akong busy. Busy pa ako. Kanina madaling prepare na ako ng paninda ko. Dahil tuwing linggo at Webes, nasa palengke ako, kasama ko ng pamilya ko. Pero kagabi, nag-text na si pastor na alauna daw yung okasyon dito. Pero sabi ko, kung gusto ng Panginoon na makarating ko, makakarating ako. Kaya purihin si Lord. Dahil kahit anong pagkabisi ko, nalaman ko na lang kanina, nandiyan ako, huminto sa may kan. Sabi ko talaga walang imposible kay Lord. Buhay natin lahat. Parang, ikinwento na rin ng papa ko yung nangyari sa akin. Kaya magpapasalamat na rin po ako sa ating Panginoon sa himalang ginawa niya sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Kung tutusin po talagang grabe pong miracles talaga yung ginawa niya sa buhay ko. Halos hindi na po talaga ako nakakalakad. Kinakarga na lang ako. Every time na parang talagang grabe po yung yung sakit na naranasan ko. Kasi talagang, yun nga, hindi na makalakad. At the same time, nung time na yun, busy talaga, hindi yung nung time na yun, hanggang ngayon, busy talaga yung family ko. May times na naiwan ako sa bahay, tapos walang kakarga sa akin kapag tinatawag ako ng kaligasan. Kumbaga sa naranasan ko yung sakit na kumbaga sana hindi ko ma-imagine na gumagapang ako papuntang CR para lang makadumi ako or makaihi ako. Pero ang Diyos natin sadyang mapaghimala sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Kanya ng totoo. Nung time na yon, sobrang kumbaga marami akong naririnig na isang pirma na lang ang inaantay niyan, mamamatay na. Subalit hindi po ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, Lord, kung alam kong may mission ka sa buhay ko, may mission ka na ibinigay sa akin, kaya sabi ko, sa'yo lang talaga ako nagtitiwala, ipinagkakatiwala ko po sa'yo ang buhay ko. Tapos, nung time na yon, talagang si Lord na mismo ang nag-work. Miracles po talaga, although may mga gamot, pero talagang sobrang imposible talaga na bigla na lang ako nakalakad. Kasi Thanksgiving din po sa amin, year 2000, birthday yun ng kapatid ko, December 25. Tandang-tanda ko po yung dito din na pastor, si Pastor John Lucas. Natatandaan ko, ang sabi niya, Lord, nananampalataya kami na papasok ang 2001, magaling na tong batang to. Sabi niya sa prayer. Tapos pinakawakan ko po yung prayer na yun ng pastor. Sabi ko, Lord, although 6 days na lang, 2001 na, parang imposible, pero sa'yo po, alam ko walang imposible. Pinanghawakan ko po yun, then unti-unti ko po nararamdaman na lumalakas na po yung katawan ko at nakatayo po ako. Pag April po, nagsabi ako kay pa, although talagang medyo mahina pa po, pero nakakapaglakad na. Sabi ko pa, mag-i-enroll ulit ako ng 4-year course. Kasi hindi ako nakatungto ng stage nung graduation ko sa 2-year course ko. Sa 4-year course ko po, makakatungtong ako ng stage. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi hindi niya po hinayaan na hanggang pangarap ko lang yun. Kundi tinupad po ng ating Panginoon. Pinagaling niya po ako. Eto po ako ngayon, malakas na malakas. At the same time, naglilingkod pa rin po sa Kanya. Kaya sa Kanya ko po binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Lapakan po natin ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat. Talagang walang imposible sa Diyos, basta sa Kanya lang tayo lagi manalig. Magtiwala na Siya ang may makapangyarihan, pinakamabuti sa lahat. Walang imposible. Ang lahat ng ating mga prayer, lahat ng ating
sa buhay, nakakaroon ng katuparan at katagumpayan. Amen? Hallelujah. At kung kayo po ay nabibless sa ating mga testimony, tinatawagan ko rin ang mga bata sa children's group sa pamagitan ng OMFC Kids. ay gagamitin niya. Sa tagal po ng panahon, nangyari nga na ang pananalin ko na ako ay gagamitin ng Panginoon. Nasabi nung mga nakakakita sa akin, yung mga nakakaalam na ako'y nagkasakit na gano'n, marami na ang bulong-bulungan na ako hanggang doon na lamang. Dito sa Lanigay, dahil nasa Gabon kami, nabalita dito ay patay na. Sabi ko, praise God. Ganun man ang narinig nila, pero ang Diyos laging nariyan. Siya pa rin ang aking sinasampalatayanan. Dumating po ang panahon na ako ay nakabawi, lumakas na. Kung kailan po ako malakas na, nagagalakad na, saka ako nagpatingin sa doktor. Dahil inialay ko talaga ang aking buhay. Nung kasulatan ng Biblia, na sa kanyang pagkamatay sa cross, ay dinala niya ang bigat ng inyong mga kasalanan at kayo'y nagsigaling dahil sa kanya
mga sugat. Yung po ang pinanampalatayanan ko, pinanaligan kong salita na yon, na ang Panginoon talaga siya tumubo sa atin, siya nagbibigay ng kaligtasan, kapatawaran. Ganon din ang mga sakit karamdaman. Pag ilapit mo sa Kanya, yan ay Kanya bibigyan ng lunas ng lahat ng yan. Dumating po ang panahon na ako nakakagawa na ako hanggang sa namamasada na ako. Pero po, pag oras na ang kamay ko ginamit ko, halimbawa, magpukpok, gumamit ng martilyo, o kaya magputol ng kahoy na panggato, nananakit po ang mga kaso-kasuan na yan. Mga ilang araw po na iniinda ko yan, na hindi ko yan naigalaw, nawawala ng lakas, kundi sakit na naroon. Kaya nung kahit nung kusina namin, ipinagawa ko, ang late na gagawin, kumuha pa ako ng tao, umupa ako na lang. Iyong pakinggan, simple tawid, ika'y hahandugan. Nagkasalamat ko sa'yo, dahil inibig mo kahit patako. Sa hinang iba sa
i-share sa inyo o magbahagi sa inyo ng kung sa ipagpapasalamat marami po. Pero isa lamang to sa mga blessings at mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Una sa lahat, nais po naming batiin si Pastor na Mario ng isang pastor, and praise God sa buhay ni Pastor na nakaabot siya sa 63. At gawin nating halimbawa si Pastor na patuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat ang promise ni Lord hindi lamang sa matanda, sa bata, sa kabataan, kundi in all ages. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon, and ang Campus Crusade for Christ po ay tulad din siya nung sinalihan nung nagpatotoo kanina yung sa IBCF na campus ministry na itinalaga ng Panginoon na isang ministeryo para sa gawain ng Panginoon sa school. And praise God kasi ang Panginoon ay napakabuti at patuloy niya tayong ginagamit sa pagkahalag ng kanyang mga salita. At nais ko lang po sa inyong i-share na tayo'y magpatuloy na magpagamit sa kanya at gawin natin yung Great Commission. Kami nga, ang ano nga namin sa school is that Great Commission is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. So, magpatuloy tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa iba, higit na lalo sa mga wala pa sa Panginoon. Maburden, maging pasanin natin sila. Tayo'y magpatuloy na mag-aral ng kanyang mga salita nang sa gayo ay magamit tayo, hindi lamang sa school, hindi lamang sa iisang lugar, kundi sa buong bansa, sa lahat ng sapagkat sabi baga ni Lord sa Matthew 28 verse 18 to 20 na yung sabi niya dito, all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end. Mabuti kang dito lang, malalakad na yun. Kahit may motor ka, magagasolina ka rin. Kaya iyan ang ginagamit doon. Praise God. At sa mga patotoo, natutuwa ako kasi puro pagpapagaling ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa. Pero kung bakit sila gumaling, ay nagkaroon sila ng commitment sa Panginoon. Hallelujah. Kahit hindi perang ikinumin, mas mahalaga yung buhay na ikinumin na maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Thank you, Lord. Praise God. Yun ang mga patutuo ng mga kapatid na totoong pinagaling. Ako rin. Kung hindi ako pinagaling ng Panginoon, siguro matagal na akong wala. Kasi yung nararamdaman ko, yung mga sakit na wala ng lunas ngayon, yun. Pero purihin ng Diyos. 11 years na, ay dito rin ako. Kahit ako matanda na, pero malakas ako. Praise God. Kalakasan ay binibigay mula sa Panginoon. Thank you, Lord. Kaya, ang bawat nangangailangan sa ating Panginoon, pinangako niya yun. Kasi sabi sa Luke 6:38, magbigay tayo at magbibigay ang Panginoon. Hindi lang bigay, kundi sit pa. Gagadating pa niya. Hallelujah. Kaya, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon kasi magbigay tayo, nagmumula sa ating puso, at ang Diyos nagbibigay, siksik-liglig. Kasi kahit hindi siya nagbibigay ng direktang pera, ang kalakasan lang natin, ang mabuting isipan natin, ang gamit tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So, kung mayroon tayong hindi tatanggap, mag-commit tayo sa Panginoon. Kasi ako rin, bilang ang kalakasan ko, nag-commit din ako sa Panginoon, ako magbibigay para sa misyon. So kahit ako nakikisa na lang, kahit ako walang pambili ng anumang bagay, basta mapigyan ko ang ikinumit ko, ibibigay ko para sa misyon, para sa paghayo ng kanyang mga anak. Thank you, Lord. Praise God. At nagsusundo siya. We
Ate Love and Ate Akel. Tayo po ay makarating na sa mensahe ng Panginoon. At bago po yan, mayroon po tayong surprise number. Tinatawagan ko po ang surprise number. Sa pamamagitan po ni Sister Tess Alinio. Na-surprise talaga. Ika'y makilala, ang buhay ko'y lubos na pinagpala. Dahil sa biyaya mo ay naligtas ako. Sa puso ko'y tunay kang nag-iisa. Sa mundong ito'y wala kang kapanan. Dakilagan, tunay kang kamangha-mangha. Pag-ibig mo'y sadyang di mapapagsayan. Tunay kang kaibigan, matibay na sandigan. Kaya't papuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang iaalay. Dakilagan, tunay kang kamangha-mangha. Pag-ibig mo'y sadyang di mapapagsayan. Tunay kang kaibigan, matibay na sandigan. Kaya't papuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang iaalay. Kaya't papuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang iaalay. Hello, Madam MC. Actually, di man ako na nagulat.
taga-Pidoran, taga-Linaw, mga taga kung saan sila nakatira, welcome. Lahat. Meron pa akong na-recognize siguro, welcome sa lahat. Amen? Welcome. At pagpalain tayo ng Panginoon. Ang oras ngayon, anong oras yan? Okay. Hindi ako magtatagal dito kasi bibigyan mo na lang ng kahulugan yung mga testimony na napakaganda ni Lord. Ayon sa ating text, na salamat sa Diyos sapagkat siyang nagbigay ng tagumpay sa atin. Tagumpay sapagkat nandito tayo ngayon. Tagumpay sapagkat buhay pa tayo. Sino ba sa inyong may kilala na buhay pa noong January? Ngayon wala na. Diba? O salamat, nagtagumpay tayo. Amen? Nagtagumpay. Maaaring nagkasakit, pero nagtagumpay ka sa sakit, buhay ka ngayon. Maaaring dumaan ka sa problema. Wala kang isang saing, nalungkot ka, pero buhay ka pa rin ngayon. Tagumpay po yun. Mga tagumpay yun. Maaaring may nakaaway ka, di ka nagbabatian. Pero ngayon, masaya ka pa rin at binati mo na, tagumpay ka pa rin. Amen? Marami na tayong pinagtagumpayan. Maaaring wala ka ng asawa. Pero buhay ka at masaya ka ngayon, nagtagumpay ka. Amen? Marami tayong dapat bilangin na pinagtagumpayan. Na ang tagumpay na yan, regalo ni Kristo sa buhay natin yan. Praise the Lord. So, welcome po na kayo lahat sa salita ng Diyos. Pwede bang anyayaan ko kayong tumayo para ipanalangin to na mapapakinggan natin sa oras na ito? Manalangin po tayo. Panginoon, Ama, sa pangalan ni Jesus, ilinalagay ko sa iyo ang mga salitang ito para siyang tumimo sa puso ng makikinig. Hindi lang tumimo sa puso, mabago ang buhay at magkaroon ng maraming tagumpay. Maraming pwedeng pagdaanan, pero marami rin pagtatagumpayan. At kami nagtagumpay na. Salamat po rin ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, umupo po tayo. At pwede ba igitna ninyo yung may pulang yan? Kasi sinisikreto ko na sana, ibinulgar nyo, di ilagay mo dito sa sa unahan. Kasi birthday ko. Kaya ilinagay nila dyan. Kaya mayroon akong 63 na taon na pinagtagumpayan. Amen. Bakit tagumpay? Alam niyo may anak ako na umidad lang ng 18 oras, namatay na. 18 oras. Nanalo na ako laban sa etc. mga bisyo. Amen? Kaya ikaw ngayon nagpaparada na kasama ni Kristo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Sino sa inyo ang gustong makasama ni Kristo sa perming panalo? Isa lang ang susi, makipag-isa ka kay Kristo. Okay, makipag-isa ka kay Kristo. Iisa mo ang buhay kay Kristo. Isama mo ang buhay mo sa pamumuhay na kasama si Kristo. Ipamuhay mo si Kristo. Iyon po yan. Kaya itong OMFC, siya nga pala, papasalamat ako sa Diyos ng inyong pagka-original. Ngayon ko lang nakita na ito pala, O pala yan. Yun naman, M, bagsaw. Tapos ito naman, F, tapos C. Ano yung sabihin nun? Natatali na sa sayon. Okay. Okay. Oriental Missionary Fellowship for Christ. Okay, di ba? Ngayon ko lang nakapansin yan. Salamat sa Diyos sa inyong mga artistic na mga design. May mga flowers.
Mabango kaya ito? Ha? Mayroon pang mga, di ba? Maganda ba ang stage natin? Ang mga kortina, nakita ko yata yan na. Talaga kayong mga nagpaparada na kasama ni Kristo sa tagumpay. Natutuwa po ako niyan. Alam mo katuwa na yan, katuwa ni Lord yan. Katuwa ni Lord. Ang iyong mga presensya, iyan ang dahilan, iyan ang ebidensya na nanagumpay tayo. Dapat kung tatanungin ko kayo kung sino ang mga may pinagdadaanan sa buhay. Apa, kung sino sa inyo ang mga problema, kabigatang dinaanan. May anak ako, si Raquel Jima, dumaan sa sakit, pero nagtagumpay, magaling na siya, yung detracted. Bibilangin mo yon. Sa pagpapasalamat, dapat bilangin mo yung lahat na mabubuting bagay na binigay ni Lord sa'yo. Ibalik mo yan kay Lord yan, binigay sa'yo. Praise the Lord. So, ano na ang inaasahan natin ngayon? Ano ba ang inaasahan ni Lord dahil binigyan ka ng tagumpay, binigyan ka ng buhay, pinagaling ka sa karamdaman, binago ang iyong buhay? Ano ba? I-stop na ba tayo? Kasi iba po yung binigyan ka ng tagumpay, iba yung ipamuhay mo araw-araw na perming tagumpay. Iba yun. Kung baga sa mag-asawa, iba yung ikasal ka sa asawa mo. Lalong iba yung i-maintain mo yung harmonious relationship ninyo bilang mag-asawa. Kaya ang babanggitin ko, paano ba tayo, dahil binigyan na ng tagumpay, paano natin ipapamuhay ang tagumpay na yan? Magsasalita lang ako ng tatlo. Paano ko ba yan ipamumuhay na kasama na pala ako ni Kristo sa mga tagumpay? Tapos na yan. Tapos ang tagumpay. Magsasalita lang ako ng tatlo, mga kapatid. Para ikaw ay araw-araw. Kasi sabi dito, lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Ang parada naglalakad. Amen? At ang parada may nanonood. Tama? At ang nagpaparada, ikaw, ako, may nanonood sa atin. Amen? At gaano kadalas ang lagi? Gaano ba kadalas ang lagi? Lagi niya tayong isinasama. Hindi yung linggo-linggo lang. Weekly lang, monthly lang, yearly lang. Anong ibig sabihin ng lagi? Lagi niya tayong isinasama. O permi mo sa ibang absent. Permi. Yan, di ba? Oh. Ibig sabihin, Orlando, permi kitang nagpaparada kay ba ni Kristo. Amen? Tama? Anong ibig sabihin ng tayo? Kami dito, ngunit salamat sa Diyos, lagi niya tayong isinasama. Ano ibig sabihin ng tayo? Nakayari ka na naman, ngamin! Lahat, amen? Pati mga bata, pati yung mga bunti, yung mga batang nag-awit, nakikiyutan pa kayo? Kasama ni, kasama. Kaya lang ang diferensya sa mga kurang na baka na pinupuira na loob. Hindi ka kapuira, kasama ka pa rin. Amen? Dahil ikaw ang modelo nila. Ikaw ang model. Praise God. So sabi dito, salamat lagi niya tayong isinasama sa parada ng pagtatagumpay ni Kristo. Okay. So nasa parada. Gusto niya ba niyong ipakita ko kung paano magparada si Kristo? Alam niyo? Ang parada, kasi sa Roma ito sa
1 Corinthians ito, sinasabi ito ni Pablo sa mga Roman Empire, sa 1 Corinthians. Naiintindihan ito ng mga Roman Christian. Sino sa inyo nakabasa na nung sinulat ni William Shakespeare na tinatawag? Yan si William Shakespeare, gumawa ng dula yan. Dula kung paano nagparada ng tagumpay kay Julius Caesar. Si Julius Caesar, bayani ng Roman Empire yan na tumalo halos ng 5 continents of the world. 5 continents, buong mundo halos. Nasakupan ng Roman Empire, kasama ang Pilipinas niya. Okay? Diba, nandiran tayo ng Roman Empire ng ilang taon. Nandiran tayo ng ganong gobyerno. Na nakalaya lang tayo kailan. Diba? Okay, history yan, diba? Nang si Julius Caesar manalo na, nakupar na yung mga bansa, itinayo nila ang Roman Empire. Na yung konsyo ng Roman Empire naggawa ng batas na si Julius Caesar bigyan ng parangal. Iparada siya sa buong Roman Empire. Iparada. Ngayon, sinabihan siya, doon pa siya sa Inglaterra, na ikaw pararangal ang kapag-uwing mo. Ang parangal dahil ikaw ang great warrior na kumugko ng mga bansa. Alam mo ang ginawa ni Caesar? Yung mga talo ng colonel, mga brigadier, yung mga kapitan, mga pinuno ng mga bansa tinalo niya, iinuwi niyang buhay na nakagapos. Iinuwi niya. Pagkatapos naganda sila ng golden, yung bulawan na karo, na ginuguyod ng kabayong puti, doon isasakay si Julius Caesar para iparada. Ngayon, yung mga bihag niya, yung mga natalong bansa, na mga colonel, nakakapos yun, nakakadinahan. Itinali yun sila, nakatalay sila, itinali sa karo. Para pagparada, burubugnet ko karo sa mga talunan. Kung baga sa manok, sa mga talunan baga, na wala ng gabi, dan sa isang kulungan, parang traveling show, para makita rin entertainment ng mga Roma. Tapos, sunod yung mga acrobat, mga mananayaw, kaya masaya yung parada. Okay? Napag-uwi sa Roma, iyon ang pasalubong niya, yung mga talunan niya, lahat-lahat na nakikita ng buong bansa, na kinakantyawan. Yay, talunan, mas bayani si Julius Caesar na bubunyin sila. Okay. At mga kapatid, si Kristo mga kapatid, alam nyo, nanalo siya laban sa demonyo. Nang umuwi siya sa kanyang Padre Heaven, dala niya ang mga principality, ang mga diablo ng karamdaman, mga diablo ng pagmumura, nakagapos yun at ipinaparada, at sa paradang yun, isinama ka. Kasama ka sa karo, nasa kalye ka, o nasa hulihan ka. Saan ka? Where is the church? Kung si Kristo nasa karong bulawan, nasaan ka? Nasa karo ka man. Di ka nakatingin na nagpapalakpak. Kasama ka sapagkat si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Kung saan ang ulo, doon yung katawan. Amen? O, gusto mong sumama sa parada na kasama ni Kristo na nagtatagumpay? At araw-araw yan. Araw-araw, mga kapatid. At tayo lahat. Kaya ngayon pa, mag-celebrate tayo ng pagtatagumpay na ginawa ni Kristo para sa atin. Ngayon, paano
ba mamuhay na tagumpay? Paano? Kasi maraming Kristiyano parang permintalonan. Kumusta? Ito, humihinga pa man. Tagumpay ba yan? No, humihinga pa man. Para bagang galing ka sa nasunog na aeroplano na wala ng buho, wala ng lahat. Mabuti buhay pa. Hindi ganon. Kailangan yung tagumpay, yung pinanalunan mo ang lahat na sirkumstansya ng buhay. So, paano ka mamuhay na kasama ni Jesus na pinamumuhay mo ang tagumpay na ibinigay sa'yo? Number 1, sabi dito, importante, may relasyon ka sa Kanya. May relasyon ka kay Jesus. Hindi ka taga-tanaw, hindi ka taga-hanga. Ikaw ay may personal na relasyon, nakaakbay mo siya sa karo. Sa paanong paraan? John 1:12. Ang sino man sumampalataya kay Kristo, binigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So paano ka makirelasyon? Sampalatayanan mo si Kristo sapagkat bibigyan ka niya ng karapatan maging anak niya, anak ka niya, ama mo siya, so may relasyon na kayo, mag-ama kayo. Amen? So kalabitin mo na ang iyong katabi, sabihin mo, makipagrelasyon ka sa Diyos. O sabihan mo na, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon, Diyos ng iyong buhay, at tatanggapin ka ni Kristo ng Ama bilang anak niya. Pag tinanggap mo si Kristo ang Panginoon, tatanggapin ka ng Ama anak niya. Bigger man i-acknowledge ka na, anak na kita. So anong relasyon natin? Siyempre, ama mo siya, anak ka niya. So mag-ama o isang pamilya. Amen? Kailangan ang relationship. Dito po sa Bible, may gumamit ng pangalan na Jesus, pero walang relasyon sa Diyos. Sa Acts 19, mayroon doong pamilya na nagkagaya-gaya kay Pablo, kay Pedro, na nagpapalayas ng mga dyablo. Tapos nakita nitong mga istambay na ito. Si Pablo ay niya sa pangalan ni Jesus, lumalayas ang niyang mga dyablo, mga may sakit, gumagaling. Gayahin ko nga, sabi niya. Di pumunta man siya sa mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo at ni Pedro, lumayas ka. Sabi man ng Espiritu, ngunit, si Pablo, si Kristo, kilala namin yan. Nakasulat ang pangalan niyan sa langit, nabasa ko, kilala ko yun. Pero ikaw, sino? Tatlo lang sabihin ko. Kailangan, importante, nakasulat, nakaregister ang pangalan mo sa langit. Importante yan. Sino na bang nakakaalam na nakasulat na ang pangalan mo sa langit? Nakasulat, siguraduhin. Siguraduhin, sapagkat pag hindi nakasulat sa langit, nakasulat sa lupa yan. Okay. Siguraduhin na nakasulat sa langit ang iyong tinatawag na pangalan. One time, dito sa Luke chapter 10, yung mga disipulo, inauthorize ni Jesus. Sige na niya. Tapos tuwang-tuwa, nagpalayas sila ng dyablo, natalo nila ang dyablo. Tuwang-tuwa, nag-report. Natalo namin ang dyablo, Panginoon, at nahulog siya. Tuwang-tuwa, yeah, sabi niya. Sabi ni Kristo, oh, totoong dapat kayo matuwa, pero lalo ninyong ikatuwa sapagkat ang pangalan ninyo nakasulat na sa langit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, magpa-register
registered ka, ipasulat mo ang pangalan sa langit sapagkat pag nakasulat ang pangalan mo sa bulletin sa langit, iyon po ang mag-i-empower sa'yo to use the power in heaven, to use the name of Jesus, the name of God, at yung registered na pangalan na yon, yun po. Ibig sabihin, recognize ka na doon, legally, na ikaw ay siyudadano ng langit, na binigyan ka ng karapatang mag-minister sa lupa. Okay? So, ang implication niyan, mga kapatid, para makasama ka sa parada, kailangan, mga kapatid, siguraduhin mo, hindi ka anak sa labas, registered ka, at nakalista sa bulletin board sa langit ang iyong pangalan. Ikatuwa mo yun sapagkat kasama ka na sa eternal purpose ni Lord. Sapagkat sabi sa Jeremiah 17, mga kapatid, ang hindi sumampalataya kay Kristo, nakasulat ang pangalan sa alabok. Pag ang pangalan mo isulat sa alabok, pagdating ng bagyo, makikita mo pa kaya? Pagdating lang ng unos, makita mo pa? Kaya maraming tao ang gusto lang makilala sa mundo. Ang gusto lang makilala sa mundo, pasikatan. Totoong pwede kang sumikat, pero mamaya, laos ka na. Si Gloria Arroyo sumikat na gusto. Pero ngayon, parang kinakahabagan na. Bakit nakasulat kasi yung pangalan sa alabok? Temporal, mawawala. Hanapin mo din na makita. Pero sabi ni Kristo, matuwa kayo sapagkat ang inyong pangalan nakasulat na sa langit. Eternal, hindi na mawawala. Amen? Kaya importante na nakasulat ang pangalan mo sa langit. Paano yun? Pag tinanggap mo si Kristo, ibibilang ka na ang pangalan mo sa listahan ng mga banal. Kaya ikaw ay, mga kapatid, may karapatan na mag-enjoy ng tagumpay kasi sa pangalan ni Jesus, yung demonyo natatalo, yung mga kaaway natatalo. Kaya yung tagumpay, mga kapatid, nandyan sa iyo, nakasama mo si Jesus. Yung victory. Huwag kang maniwala sa demonyo na tapos ka na niyan, wala ka ng pag-asa. Kasi nungalingan yan. Dapat isipin natin si Kristo ay nagpaparada kasama mo, parada ng tagumpay. Magkaroon ka ng tinatawag na confession, pagsasalita, pagmamalaki sa iyo kasama, asawa kong asawa, kasama kong kasama ipagmalaki mo. Sapagkat maraming Kristiyano di marunong mag-testimony, di marunong mag-confess. Ang salitang confess sa English, sinasabi mo ang sinabi ni Lord. Ginagawa mo ang ginawa ni Lord. At nakikita mo ang nakita ni Lord. Ang confession, pag sinabi, halimbawa, I am the Lord that healed you. Exodo 15:26. Anong gagawin mo habang nakasama ka sa parada para ikaw ay gumaling at makinabang? Kaya sabihin mo, ako'y magaling na sapagat ang Diyos ko ay Diyos ng pagpapagaling. Yan ang confession. Yun ang pagsasalita. Remember na ang demonyo masalita. Pag hindi ka sasagot sa salita, talo ka. May nagdidimanda sa atin.
Di ba marami sa atin masaya bilang Kristiyano nung una? Pagkatapos yung tumagal-tagal umayaw, may nagdidimanda kasi sa'yo, naniwala ka. Mayroong nagsusumbong sa'yo, Revelation chapter 12 verse 10 to 11. Mayroon pong nagpaparapakaranat sa'yo, may magpaparasira sa'yo, may gustong pumatay sa'yo, may gustong maglagay sa'yo sa impyerno. Di mo alam yun. Sino yun? Si Satanas. Espiritu ni Satanas. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-confess, hindi ka marunong magsalita ng mga salita ng Diyos, talo ka. Minsan may abogado ka, kung hindi ka nagsisunod, talo ka. Halimbawa sa korte, dinimanda ako ng demonyo. Tapos tatanungin ako ng husgado, o ano? Ginawa mo ba talaga? Ang tawag niyan, arraignment. May demanda ka dito na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito ang ginawa mo, ganyan, ganyan. O ano? Totoo yun, hindi. Hindi ka kumikibo. Wala kang sinasabi. Yung abogado mo man nandun. Wala ka talagang sinasabi. Anong didepensa ng abogado mo? Anong gagamitin ni attorney, ni Jesus, na sasabihin sa judge, sa ama, na ang taong ito, iniligtas ko na di man nagsisunod. Amen? Di man naisarita, di man naibisara. Kaya may mga taong di naibisara, basta kay Lord. Pero pag sa kanto, pag chismis, wala namang Kristiyanong chismoso. Pero pag ibang istorya, madaldal man pala. Pero pag istorya tungkol sa pagliligtas ni Lord, tungkol sa kabutihan ni Lord, di man nag-istorya. Kaya, pag si Kristo abogado sa langit, o ano sasabihin man ni Judge, o anong masasabi mo dito? Wala ka man sinabi. Amen? Kaya ang trabaho ng nagpaparada kay Kristo, nagsasalita ng kabutihan ni Kristo ang ginawa sa buhay mo. Sinasabi mo yung salita ng Diyos. Amen? Kaya yung mga nag-testimony ngayon, ipatuloy niyo yan, minsan wala sa service. May bisita ka, pasalubungan mo ng testimony mo ng kabutihan ni Lord. May kasakay ka sa bus, kwentman mo ng testimony mo. Mayroong kang customer, patutuhanan mo. Bakit ka kanya? Patutuhanan mo si Kristo ang nagbabigay sa iyo niya. Amen? Mga kapatid, kaya sabi dito tayo ang mabangong aroma na sinusunog ni Kristo na naging mabango sa maliligtas, mabaho naman sa mapapahamak. Kung basahin ninyo ang verse 16, 14, 15, 16, yung 2 Corinthians 2, 14, yung 15, 16, habang nagpaparada, sinusunog tayo. Yung mga tao may napabanguhan, may napabahuan. Sino yung napabanguhan? Yung maliligtas. Sino yung mapapahuan? Yung napapahamak. Tanong ko ngayon sa inyo, nasisiyahan ba kayo sa ginagawa natin ngayon? O, naligtas na kayo. Kasi pag hindi ka nasisiyahan, sintomas yan na napapahamak ka. Saan yun? Basahin ko. Sa verse 15, tayo tulad ng mabangong samyo ng insinso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng maliligtas at ang mga napapahamak. Pareho nakakalanghap. 16. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakakamatay na alingasaw, ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuya na nagdudulot ng buhay. Praise the Lord. Sino sa inyong nakaranas ng dahil Kristiyano ka, ikinakuyang ka ng ibang tao? Kontraryo mo na lulugod sa ibang tao. Dating nagbibisa, di na nagbibisa. Dating naggagalang, wala nang galang. Kailan yun? Nung mga Kristiyano ka. Bakit nababahuan sila sa'yo?
Pag magsasalita ka na, alisa na yan. Nang right ngaya ka hininga nito. Talikod yan, talikod. Sino yan? Yung napapahamak yan. Pero may napabanguhan man. O, sino yan? Sa mga napapahamak, ito'y nakakamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Nagagandahan ka ba sa ginagawa natin ngayon? Ayon, inililigtas, mga naligtas na yan. Kasama ka na ni Kristo sa parada. So di na ka magparapanikan, lumunad na ka, sumama ka na. Amen? Pag gumanggaya ka, ibang guyo dati eh. Napipiritan lang. Mga kabal, kailangan excited ka. Pag kinumpronta ka ng demonyo, kung ba't ka nakasakay ka man sa karo ni Kristo ng pagtatagumpay, ay di na ako nagmumuda tabi. Pinatawad ko na nga niso, kaaway ko. Yung kapos na, may mga nakagapos ka sa hulihan mong tinalo mo na, di ba? Tulad ni Sister Jing, ba't kaya mong kasama ni Kristo? Tinalo ko ng demonyo ng karamdaman. Yeah! O, tinan mo nakagapos, suwit pa. Uban. Di ba? Kasi sabi dito, strict yung hinubaan. Yan po yan sa Colossus 2:15. Hinubaan niya yung mga talunan. At ang talunan na, inukasan pa. Kung mga sa manok, at ang talunan na, ginabiyan pa. Tapos, pirubit-bit, ipinaparada suwi. Kaya sa mga espiritu ng sakit, suwiin mo, balukagan mo na. Amen? Ito nagpaparada ka ba yan, may ebidensya ng pinanalunan mo. Amen? Ipakita mo sa buong madla kasi ang nakaparada buong Roman citizen nanonood eh. Kaya, be aware na kung ikaw Kristiyano, araw-araw pag nagpaparada kasama ni Jesus, huwag ka namang magpakyut. Ibig sabihin, so natural na buhay na pinagmamalaki mo si Kristo. Amen. Ay, paparada naman pala kami. Hindi, yun talagang yung buhay Kristiyano, iparada mo yan, ipakita mo. Totoong may mababahuan, pero totoong may maliligtas. Amen? Praise God. So, tatlo. Paano may pamuhay ang tagumpay? Magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pagkatapos, ano pa? Dapat yung pangalan. Kaya mga taga-OMFC, tanungin niyo ako, yung pangalan natin, nakalista na ba? Nakalista na ba? Kaya ilinilista pa ga, rene-registered. Kaya yan ang ipapasirox ko, bapadala sa langit. Amen? Amen? Ano ipapasirox ko? Papadala doon kung wala dito. Walang original. Ay, na. Tama? Kaya importante yan, mga kapatid, kung ililista, huwag na magduda. Gustong ipasirox, ipadala sa bulletin board sa langit. Para pag ginamit mo ang pangalang Isus, mayroong kapangyarihan dahil may relasyon ka. Amen? Pagkatapos, sige ang confess, sige ang salita, iyan ang ating rule. Sige ang daldal natin tungkol kay Kristo. Amen? Sige ang daldal tungkol kay Kristo. Kung hindi mo pa alam, kaya nga, dapat alamin. Kaya meron tayong local church na nagtuturo. Purihin ang Panginoon, magsitayo po tayo sa oras na ito. Yamang kasama natin si Kristo sa parada po lahat. Sa Thanksgiving na ito, kami sumasama sa parada ng pagtatagumpay. Salamat at isinasama mo kami sa bawat oras, sa bawat sandali, sa tuwi-tuwi na. Salamat pa yun, hindi mo na kami kinakaya dahil ang aming pangalan nakalista na sa kwartang buhay nang tanggapin ka namin bilang Panginoon ng aming buhay. At tulungan mo kaming magsalita. Salita na kung saan ikaw, Panginoon, ang ipagmamalaki namin. Yung ginawa mo, yung mga testimony kanina, thank you Lord, palaguin mo ba yan sa kanilang buhay? Yung aming pagpunta rito, isang testimony kasama mo kami. Kaya Lord, lahat na pumunta rito, lahat na nandito,
ibalik mo sa kanila ang grasya, ang biyaya, ang kalakasan, ang buhay na kasama ka na doon ang kanilang kagalakayan. Salamat naman po rin kayo itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng umibig sa Panginoon magsabing malakas na. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Meron po ba dyan na gustong sumama sa parada na hindi pa nakakatiyak na nakalista na ang pangalan sa aklat ng buhay? Kung mayroon pa dyan, tulungan natin. Kapagkat sabi ng Panginoon ang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng kapangyarihan na maging karelasyon, anak, pamilya ng Diyos. Mayroon po dyan nagnanais na masigurado mong maging pamilya ng Diyos at masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kung mayroon, gusto ko pong ipanalangin. Itaas na lang ninyo ang inyong kamay dyan. Kung gustong makatiyak ng pangalan mo, or para lalong madama mo ang grasya ng Diyos, pwede bang pumunta kayo rito? Gusto ko kayong tulungan para makasama ng parada sa pagtatagumpay na yan. Amen. Sige po. Halika. Sama nyo. Ano mo po siya? Mga po, sige. Halika dito. Diyan na lang po. Amen. Apo, sige. Halika. Gustong makasama sa biyaya ng Diyos kita mga sakaro ng Panginoon ng pagtatagumpay. Hindi na kayo mga bata. Isa mga bata dahil nandito kayo. Praise God. O sige, talay na. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, purihin ang Diyos. Okay. Naintindihan siguro natin na gusto natin masigurado ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Magkarelasyon sa Panginoon. Nasabihin niya, o anak nga kita. Di mo lang sinasabing anak ka ng Diyos. Ang Diyos na mismo nagsasabing anak na kita. Praise God. Dahil anak, bibigyan ka ng kapalaran otoridad ng Panginoon para isama sa parada ng pagtatagumpay. Ang pagtatagumpay. Okay? Amen. O sige, itaas ang kamay sa Panginoon. Narito si Luna. Amen. Taas ang kamay. Ang kakausapin natin sino? Ang Ama sa pangalan ni Jesus. Okay. Ipikit lang nyo yung mata at isipin ninyo ang ating Ama ay nasa ating kaligitnaan. Kakausapin natin. Sige, sumunod kayo. Ama sa pangalan ni Jesus, lumalapit kami sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ngayon, gusto namin na makasama sa karo ng pagtatagumpay, sa parada ng pagtatagumpay, at mabuhay kami na nananagumpay. Kaya tinatanggap ka namin sa aming puso. Ang aming buhay, inahandog namin sa iyo. Kikilalanin ka namin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. At nais ko na mula ngayon, mabasa ko rin ang aking pangalan na nakalista sa langit. Gayon din, ipagmamalaki ka namin bilang Diyos, Panginoon ng aming buhay. Nasa madla sa mga tao, sasabihin namin na ikaw ang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Sa gayon, ako'y makakasama mula ngayon sa parada ng pagtatagumpay laban sa sakit, mga karamdaman, mga suliranin, maging sa kahirapan. Alam kong tinalo mo yan, napagtagumpayan mo yan. Kaya ang tagumpay na ito ay para sa amin. Purihin ka, ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya ito na lang, Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid na ito, ang lulang ito, na inalagay mo sa kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. At ang pakiramdam na pinatawag mo at tinanggap mo sa iyong kaharian, sa iyong pamilya. At maging ang mga batang ito lahat, sa pangalan ni Jesus, akin sila ininalagay sa paanan ng Panginoon, sa pangalan ni Jesus.
at sila ngayon ay gagamitin mo, Lord, sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lupa. Mula ngayon, atin ang dinilig na nagtagumpay sa kanilang buhay. Ang kaligtasan mula sa kukulang na away in Jesus' name. Amen and Amen. Praise God. Palagpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Ang kagalakan ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor. Kayo po ba ay nag-bless sa mensahe ng Panginoon? Tayo po ay mag-celebrate. Bigyan natin ng tribute ang ating celebrator, ang ating mahal na pastor. Hallelujah! Awalan muna natin ang ating mahal na pastor ng happy, happy birthday! Pastor, pwede ka po sa unahan. Okay, yan ang ating mahal na pastor. At yung gustong lumapit, magbigay sa ating mahal na pastor.